Magandang araw sa ating lahat at welcome sa ating Talent Talks. Ngayon pag-uusapan natin, marami sa atin, iba-iba ang angking talento, pero tayo naniniwala na ang lahat ng talento ay regalo mula sa Diyos at dapat gamitin para sa Kanya. Ngayong umaga na to, may kasama akong 3 kabataan na ibinibigay ang talento nila para kay Lord. Pwede ba kayong magpakilala? Ayan, good morning. So, ako po si Marvin Peñalover at yung sa leader ko ay si Kuya Aldrin Rehencia. Tapos yung talent ko, hindi siya specific, pero siguro yung pag-acting. And yung talent na yun, it requires something na hindi lang siya magpo-focus dun sa pagsasalita or pagbibigay ng emotion. Madami siyang napapalibutan. And ayun. So, my name is Jane Frances Servin and sa leader ko po si Coach Sherry and I'm from Rebecca Network and my talent is pagsayaw. So, nasa dance ministry po ako. So yun, magandang araw po. Ako po si Andre Ballesteros. Ang sa leader ko po ay si Kuya JD. At ako po ay may talento sa musika at ginagamit po ako ni Lord sa music ministry po. So, ngayong umaga, mas lalo pa natin pag-uusapan yung talent nyo. Simulan natin sa unang tanong. Yung unang tanong ko is, simple lang, at gusto ko si Andre ang sumagot nito. Yung tanong ko ay, sino ang unang naniwala na, syempre, merong oras na dinidiscover mo pa lang yung mga talent mo, di ba? Yung oras na nagsisimula ka pa lang. Sino yung unang naniwala sa'yo na si Andre, gagaling yan? Si Andre, talented yan sa musika, di ba? So, pwede mo bang i-share sa amin yung storya kung sino yung una naniwala sa'yo, paano lalong nahasa yung talento mo? So yun, yung unang naniwala sa akin talaga is yung sa leader ko. Ayan. Very supportive siya sa akin na, ayan, nalaman niya na tumutugtog lang ako. Tapos, sali ka dito, ganyan. Pinush niya talaga ako hanggang sa, ayan, nagpapatuloy ako noon that time. And siguro, nahasa yung talento ko sa alam mo yun, sa pagiging consistent at the same time, yung grace ni Lord sa akin. And alam naman natin na na lahat tayo may talent. And it's up to us kung paano natin yun ipapalaguin. So, ayun, dun ko nagawa yung pagpapalago sa talento ko, na consistency and grace pa rin ni Lord. Ayun. So, masasabi mo ba na importante talaga na may taong nagpo-push sa'yo? Sige, balikan natin yung sagot mo. Sa tingin mo ba kung hindi ka pinush, kagaya ng pagkakasabi mo, sa tingin mo ba magiging maabot mo kung ano yung naabot mo na based on your talent ngayon, kung walang nagtulak sa'yo para gamitin yan para kay Lord, para mag-excel? Sa tingin ko hindi eh. Kasi iba yung knowledge na na-impart sa akin dito compare sa labas. Kasi una talaga sa labas ako natuto eh. Pero kung sa labas ko siya ginamit, baka hindi lumago. Pero dahil alam ko si Lord at para kay Lord to, sa kanya ko ginamit and ayun, nag-grow siya. Kumbaga, sinasabi mo rin na aside sa magpupush sa'yo, kailangan right din yung motives mo. May mga panahon ba na yung motive mo para i-pursue yung talent mo is nag-iiba? Or syempre, let's say, gumagaling ka, di ba? May panahon ba na kung saan natitest yung pananampalataya mo na nagbabago rin yung motivation mo? May pagkakataon na ganun na syempre minsan nadidistract tayo. Yumayabang, yan, talaga. Pero thank God kasi, alam mo yun, laging pinapaalala sa akin, Lord, na dapat yung glory sa akin lang. Walang glory sa'yo. Hayaan mo yung light ko, yung magliwanag sa buhay mo. And ayun yung patuloy na na-impart sa akin. Kaya, ayun, I always keep my feet on the ground pa rin. Kasi si Lord, alam ko nandyan. Tama naman. Lahat talaga ng ino-offer mo, di ba? Sabi ng salita ng Panginoon, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Di ba? Siya yung magtatapos nun. Siya yung mag-i-establish nun. Lahat ng plano mo, basta yung groundwork, kumbaga yung unang work mo ay tama yung motivation mo,
tama yung commitment mo na para kay Lord tong ginagawa mo, magsasucceed talaga siya. Now, let's move on to our next talentadong kabataan na nandito, which is Jane. Hello, Jane. Hello po, Kuya. Ayan. Kanina sinagot ni Andre yung question about paano niya na-discover yung talent niya. Ngayon, pwede mong i-share din yun, pero gusto ko namang malaman paano mo na-realize or kailan mo na-realize na yung talent mo pala, you're a dancer, right? Yes po. Sample? Ay, Hindi. Kailan mo na-realize na itong talent mo pala na pagsayaw ay dapat, hindi parang naisip mo lang na sinasuggest lang sa'yo. Pero kailan mo na-realize na itong pagsayaw mo pala is dapat, kumbaga dapat mong ialay para kay Lord? Kailan yon at paano nangyari yun? nung una po kasi talaga, parang wala po sa isip ko mag-dance. Parang nung first invite ko, sumama lang ako sa leader ko, ganun, kasi magda-dance siya. So, nag-orientation ganun, tapos tinanong ako, ba't gusto ko daw mag-dance? And ang sagot ko, hindi ko po alam. Kasi parang ayoko pang pumasok sa ministry ng parang first time pa lang. Ganun. Parang gusto ko munang mag-stay sa pag-church, ganyan. And then out of nowhere talaga, nagulat na lang ako, nagtitraining na ako sa dance. And hindi ko alam kung ano yung naging reason. Pero sobrang naging big impact po talaga nung cell leader ko, nung nag-invite po sa akin. Also yung network leader po namin na ayun yung nakakita ng potential sa akin. Even though parang feeling ko hindi ako bagay dun sa ministry na yon. And dun ko lang na-realize na para sa Lord pala yon, na yung ministry or yung talent na meron ako, nung na-realize ko na dun na napupulfill ko yung joy na meron si Lord. At the same time, sobrang saya ko talaga kapag sumasayaw ako sa harap ng Lord. Kasi iba talaga yung sasayaw ka lang sa labas. Alam mo yung mga event na Big Saywit, ganyan. Ganun lang sa school, dun ka lang nalalabas yung talent. Pero iba yung joy, iba yung fulfillment na meron or binibigay ng Lord kapag para sa Lord talaga yung binibigay ko na or inahandog ko yung talento ko para sa Kanya. May sinabi ka kanina tungkol sa nararamdaman mo towards the ministry or yung pagsayaw. Sabi mo, feeling mo before, hindi siya para sa'yo. Yes. Bakit? Ayun. So, this part kasi parang it's a time to share na rin pala. Kasi, yung part na to, parang bibihira ko lang talaga siya ikwento sa mga tao. Kasi parang feeling ko, naiyak ako. Pero, ayun, parang feeling ko, hindi ako bagay sa parang i-judge nila ako kasi nga, meron, iba yung paa ko, gano'n. So, parang, inisip ko, dapat perfect yung sasayaw sa dance, dapat perfect yung papasok sa dance, gano'n. And, sobrang, sobrang, ayun yung nagiging hindrance sa akin before ako mag-join sa dance. Kasi parang, shocks, kaya ko ba na mag-dance ng, for the Lord, kahit ganito yung paa ko. Kaya, ayun, masasabi ko ngayon yung naging hindrance sa akin nung iniisip ko na parang hindi ako belong sa ministry. Pero, alam mo yun, looking back, ma-realize mo rin na kaya ka nagpatuloy is really because of the Lord. Kasi kung ikaw Yes. lang, ayaw mo eh. Tama ba? Ayaw mo. Yes. You have all these insecurities or baggages na ayaw mong ma-expose sa iba. But then, again, because you decided in your heart na maglingkod sa Panginoon, lahat talaga ibibigay mo. True po. And, sige, last follow-up question for you. Saan ka na dinala nung commitment mo na yon? Ano na yung nangyayari sa buhay mo ngayon as a dancer, as a servant, as a minister? Ngayon po, grabe si Lord. Kasi, grabe talaga eh. Ngayon po kasi, ako na po yung assistant head ng dance ministry and parang tinitrain na po na maging head ng dance ministry. So, parang looking back kung saan ako nagsimula, sobrang layo na, pero malayo pa eh. Marami pang gagawin si Lord sa buhay ko eh. Kaya sobrang thankful talaga sa mga nagtiwala sa akin and also sa Lord, binigyan niya ako ng confidence to do this ministry po talaga. Thank you, Jane. So, diba, narinig natin na
it really takes your commitment para maglingkod sa Panginoon at para gamitin yung talent na binigay niya para sa Kanya. Now, syempre, as we serve the Lord, ako personally, matagal na rin ako Christian and matagal na rin ako naglilingkod sa Panginoon through the ministry, through different ministries. And syempre, hindi ko naman maikakaila na all throughout those years, may mga pangyayaring, dumadaan ako sa seasons ng buhay ko na kung saan maybe, possibly, na-busy ako sa school, na-busy ako sa trabaho. Kumbaga, natutokso ako or nagiging option para sa akin yung paglilingkod sa Panginoon. Now, for my next question, and I want Marvin to answer this one, dumating na ba sa time ng buhay mo bilang isang lingkod ng Panginoon na yung commitment, kasi alam ko lahat naman kayo nag-commit sa Lord, yung commitment na ginawa mo sa Kanya na, Lord, maglilingkod ako through this ministry, I will use this talent for you, dumating na ba sa point na parang gusto mong, Lord, ayaw ko na. Yung parang gusto mo nang bawiin yung commitment mo kay Lord. And can you share your story about it? Siguro yung masashare ko po is, yes, dumating sa point na parang yung commitment ko sa Lord is parang, Lord, ayoko na nito, pagod na ako, bakit pa ako nandito? And dumating din ako sa point na parang gusto ko na talagang bitawan lahat. Ayun, parang recent, nung mga nakaraang buwan, alam mo yun, parang pumapasok sa utak ko na ayoko na, titigil na ako. Last na talaga to, parang hindi ko nababalikan pa. But, alam mo yun, parang kahit anong pilit mong ilayo yung sarili mo dun sa commitment mo sa Lord, si Lord gagawa yan ng paraan para ipaalala sa'yo, anak, nag-commit ka sa akin. Ito yung commitment mo sa akin na, alam mo yun, parang hindi mo dapat bitawan. Kasi si Lord, hindi ka naman niya binitawan those times na, alam mo yun, parang binibigay mo lahat sa Lord, hindi ka niya binitawan. Pero, bakit ka dadating sa punto na gusto mo na rin bitawan yung commitment mo sa Lord? Parang ayun yung na-remind sa akin ng Lord. That's why, alam mo yun, parang binalik ko talaga yung sarili ko. Unti-unti kong nire-regain yung commitment ko sa Lord. Kasi, mas mahirap kapag palayo ako ng palayo sa Lord. Mas masakit, hindi lang sa akin, kundi sa Lord. Kasi iniiwan ko and binibitawan ko yung commitment na binigay ko sa Kanya before. And totoo naman lahat naman tayo, actually, lagi naman just to be honest, every time you serve God, every time there is an opportunity para maglingkod sa Panginoon, there's always a choice. Because serving the Lord is a choice. Hindi ka naman pinipilit na kailangan gawin mo to, kailangan gawin mo yan. We are not bound by any other contract, but by our commitment. And sometimes, yung commitment na yun, gusto talaga nating bitawan. Why? Maraming factor Pero yun yung gusto kong itanong kay Marvin. As a follow-up question, Marvin. Alam ko na you are committed to the Lord, but what caused you to think twice about your commitments? Ano yung mga bagay na nag-uudyok sa'yo para magdalawang isip kung tutuloy ka pa ba or hindi? Ayan, siguro yung unang bagay na naka-apekto din sa, parang distraction dun sa commitment na meron ako is yung, parang responsibility sa school. Kasi ayun nga po, bilang college student, sobrang hirap i-handle yung schedule. Pero kaya. Hindi imposible na hindi mo mahawakan ng maayos yung schedule mo. And ayun yung isa yun sa mga naging factor kung bakit gusto ko ding bitawan muna or alisin yung commitment ko sa Lord. And yung isa, siguro yung ibang tao na may nasasabi sa atin. Kasi aminin natin sa hindi, kapag tumayo tayo sa harap, hindi lang naman, alam mo yun, parang hindi puro magaganda yung maririnig mo sa paligid mo. May masasabi yung mga tao dyan. Kaya isa din po yun sa naging factor kung bakit gusto kong bitawan. Kasi parang dumating sa point na nafe-feel ko na parang wala na nagtitiwala sa akin. And alam mo yun, parang ayoko nang ipagpatuloy kasi masasakit lang din naman naririnig ko. Pero ayun nga po, patuloy na pinapaalala sa akin ng Lord na wala mang nagtitiwala
na tao sa paligid mo, but still si Lord, maniniwala at maniniwala siya sa'yo na kaya mo. At alam mo yun, siya yung nagbibigay ng strength sa'yo to continue kung ano yung kinumit mo sa Kanya na gagawin mo. So, na single out mo siya between two things. Una, yung nagbabagong schedule, which is, naiintindihan ko naman. Kasi dumating din ako dyan na nag-aral ako, so nasa malayong lugar ako, naka-dorm ako, and uwi lang ako Saturday, Sunday, minsan Sunday na, tapos babalik ulit ako ng dorm. Mahirap talaga na i-fit yung schedule minsan. Pero kung gusto talaga, may paraan eh. Kaya siya eh. So, hindi naman necessarily kung committed ka sa ministry, lahat gagawin mo na eh. Diba? Although you have to be prepared para gawin ang lahat, pero you also have to learn how to delegate some tasks, di ba? Para mag-train ng iba, di ba, Andre? Hindi naman palagi nandyan ka eh. So, you have to train people para meron ding kapalit mo na tutugtog, sasayaw, or magdadrama in your place or in your absence kapag di talaga kaya. And, ayun, yung people. Actually, gusto ko i-encourage eh. Ito yung encouragement sa akin ng word ng Lord. Sabi ng salita ng Panginoon, it is not what we eat that makes us unclean, but what comes out of our mouth. So, kung pangit talaga yung mga sinasabi nila at pangit sila. Ganun lang yun. Ano yung lumalabas, yun yung nasa loob. And tayo bilang servant ng Lord, focus lang tayo sa goal. Yung goal natin, kaya tayo magpapatuloy, kaya tayo nag-commit, is really to serve the Lord. Amen ba nun? Nag-agree kayo sa akin. Now, question for all of you three. If you will summarize your years of serving the Lord in one sentence, ano yung natutunan mo habang ginagamit mo yung talento mo? Kung ano man talento mo para kay Lord. Ano yung lesson na gusto mong ibahagi? Gusto nyo ibahagi sa ating mga viewers? A sentence lang. Or maikling phrase. Start tayo kay Jane. Ladies first. Sa akin po, sobrang natutunan ko po talaga na tinawag ka ng Lord hindi dahil qualified ka, kundi gagawin ka niyang qualified. Ayun po. Yun. So, God does not call perfect people. So, hindi po requirement na paglilingkod kay Lord na maging perfect ka. Pero dapat maging teachable ka. Marvin, ikaw muna. Ayan, yun sa akin, siguro yung natutunan ko sa journey ko sa pagsaserve and pagkukomit ko sa Lord using my talent is ibigay mo sa Lord yung best mo and patuloy na ibibigay ng Lord sa'yo yung best para sa'yo. Ayan. Excellence. Andre, ikaw. Sa akin, yung years of journey ko with the Lord, yung pinaka natutunan ko habang nisiserve sa Kanya is always fix your eyes on Him. Kasi maraming unang-una, si Kuya Marvin, di ba? Nakaranas ng discouragement, pati si Jane. Ako din naman, di ako exempted doon. Pero siguro ang pinaka na-impart lang din sa akin habang nagpapatuloy ako is fix mo yung eyes mo kay Jesus kasi wala namang sabi yung mga taong nasa paligid mo kahit anong sabihin nila. Walang bearing. Pero kung ano man yung sasabihin sa'yo ni Lord, ayun ka. At ayun yung dapat mong pagpukusan. So ayun. Kaya ako nandito ngayon, nagpapatuloy pa. Ako din, actually, gusto kong i-share summary of my service to the Lord is, you're doing this to get that well done, good and faithful servant from the Lord. Whatever you do, kumanta ka, sumayaw ka, magdrama ka, whatever you do, maglilinis ka lang ng church, simple task. Whatever you do, you have to get that well done, good and faithful servant from the Lord and not from other people. Pwede ba natin palakpakan yung mga kasama natin ngayon? Thank you for sharing your life. And I hope you guys na nandyan at nanonood, I hope marami kayong natutunan. And I encourage everyone, if you have a talent, use it for God's glory. My name is Josh, and see you around. Bye-bye!